Magandang araw, Sir Eric. Ako po si Ninfa at ito ang kwentong ibinahagi ko noon pa sa ilang tao lamang. Kwentong nangyari noong 2001 sa liblib na probinsya, sa baryo ng San Telmo at sa katabing baryo na Marapuyan. Sa lugar naming iyon, ang ilog ang tanging daan papunta sa kabilang baryo at ilang ilog na iyon may iisang bangka lang na pwedeng sakyan ng mga tao tuwing araw at gabi. Ang bangka ay pagmamay-ari ng isang lalaking kilala sa baryo bilang si Melvin, ang bangkero na laging handang tumawid kahit anong oras. Mabait si Melvin sa paningin ng lahat, tahimik, hindi nag-aaway, hindi reklamador at laging nasa ilog kahit 10 oras ng gabi. Siya ang tagasundo ng mga nanggagaling sa trabaho at siya rin ang tagahatid ng mga nagmumula sa kabilang baryo. Marami ang humahanga sa dedikasyon niya at mismo si Ninfa ay maraming beses nang inihatid ni Melvin pauwi mula sa palengke. Hindi ko iniisip kahit kailan na may iba pa siyang nagagawa sa oras na hindi nakikita ng mga tao. Sa tabi ni Melvin ay ang kaibigan niyang si Kulas na minsang tumutulong mag-ayos ng bangka kapag malakas ang agos ng tubig. Tahimik si Kulas pero mapagmasid. Siya ang unang nagsasabing may kakaiba sa gabi tuwing naroon si Melvin sa ilog. Ngunit walang naniniwala sa kanya dahil kilala si Melvin bilang mabuti at maaasahan. Sina Erlinda at Wilma naman ay magkapatid na nakatira sa pinakadulong bahagi ng San Telmo. Sila ang madalas sumakay sa bangka tuwing hating gabi dahil tumutulong sila sa pag-aani ng kamag-anak nila sa Marapuyan. Sa tagal ng panahon, sanay na sila sa gabi. Pero alam nilang may kakaiba kapag si Melvin ang nagpapatakbo ng bangka. Ang gabi ng pangyayaring hindi na nawala sa isip ko ay nagsimula sa karaniwang lakad lamang. Malamig ang hangin at ang buwan ay halos kalahati lang ang liwanag. Ang tubig ng ilog ay kulay itim kapag tinatamaan ng anino ng puno. Noong nakasanayan na ng mga taga-baryo na kahit madilim, si Melvin ay handang tumawid. Araw iyon ng Sabado at maraming tao ang pinauwi mula sa Marapuyan dahil kakatapos lang ng pagtitipon doon. Si Melvin ang naghahatid sa karamihan pero nang palalim na ang gabi, kakaunti na ang natitira. Habang nasa gilid ako ng ilog, nakita kong dumating sina Erlinda at Wilma galing sa kubo malapit sa palayan. Pareho silang pagod at madilim ang ilalim ng mata. Ngunit sa gabing yon, may napapansin akong hindi ko nakita noong mga nakaraang gabi. Si Melvin ay mas tahimik kaysa dati. Hindi ito kakaiba, pero ang paraan ng pagtungo niya ay parang ibang tao. Ang galaw niya ay mas magaan, mas mabilis, at pagyuko niya ay parang may nagtatago ng pagngiti na hindi ko mapaliwanag. Sa una hindi ko yun binigyan ng pansin, pero habang papalapit ang bangka sa tubig, may naramdaman akong kakaibang lamig sa hangin. Parang malamig na hininga na galing sa ilalim ng bangka. Ang mga alon na lumalapit ay hindi tugma sa galaw ng tubig. Nakaupo sina Erlinda at Wilma sa dulo ng bangka. Si Kulas ay nasa gilid nagbabantay. Ako naman ay tumayo sa lugar kung saan nagsisimula ang tulay. Nakatingin lang sa kanila dahil hindi pa ako uuwi. May pakiramdam kasi akong may mali. Habang papalaot ang bangka, may napansin akong hindi ko makalimutan. Si Melvin ay hindi na tumitingin sa mga sakay niya. Nakatingin lang siya sa tubig. Hindi man lang siya nagsasalita pero ang paghinga niya ay mabigat. Parang may hinahabol na lakas ang katawan. Ang mukha niya ay may mahinang ngiti. Ngiti na hindi ko nakita sa buong taon na kilala ko siya. Habang papalayo ang bangka, nakatingin si Kulas sa kanya. At sa tingin ni Kulas, naroon ang takot. Hindi ko yun naramdaman noon pero nang tumingin ako sa anino ni Melvin na tumatama sa tubig, doon ko nakita ang bagay na nagpakilabot sa akin. Ang anino niya ay hindi tugma sa katawan niya.
Ang anino ni Melvin ay mas mahaba, mas nakausli ang balikat at ang ulo ay nakabaluktot sa isang anggulong hindi normal para sa tao. Hindi napansin ni na Erlinda at Wilma dahil ang mata nila ay nakatutok lang sa ilog. Sa gitna ng paglalayag, napansin kong huminto ang bangka kahit hindi naman malakas ang agos. Si Melvin ay nakayuko pa rin, nakatingin sa tubig, at mula sa pagkakatayo ko, nakita ko ang anino niya ay lumalawak sa ibabaw ng tubig na parang may inaabot. Si Kulas ay bahagyang umatras sa loob ng bangka. Hindi ko siya marinig, pero ang galaw niya ay nagbigay ng sinyalis na may nakita siyang hindi kayang ipaliwanag. Sa sandaling iyon, isang bagay ang dumating sa isip ko. Ang mga bulong tungkol sa isang nilalang sa San Telmo na gumagamit ng bangka para maghanap ng biktima. Hindi ko yung pinaniwalaan noon, pero nung makita ko ang paraan ng pagkilos ni Melvin, ang paraan ng pag-angat ng balikat niya na parang lumalaki ang likod niya, doon ko nalaman na ang kwentong yun ay hindi pala gawa-gawa lang. Ang bangkero na palagi naming inaasahan, ang taong tinatawag ng lahat ng mabait at mapagkakatiwalaan, si Melvin mismo ang nilalang na matagal nang iniiwasan ng mga tao sa gabi. Habang unti-unti silang papalayo sa liwanag ng ilog, nakita kong hinawakan ni Melvin ang gilid ng bangka. Ang kamay niya ay hindi na normal ang hugis. Mahaba ang daliri. Masyadong matulis ang hugis ng mga kukong kumikislap sa manipis na liwanag ng buwan. Sa loob ng bangka, nakita kong pumaling ang ulo niya sa direksyon ni na Erlinda at Wilma. Pero hindi ito galaw ng tao. Hindi rin ito galaw ng pagod. Ito ay galaw ng isang nilalang na nagtatago sa katauhan ng bangkero. At sa sandaling yon, ang lihim na matagal nang itinatago ay malinaw na. Si Melvin ang bangkero ng San Telmo ay isang aswang na gumagalaw sa anino ng gabi. At ang bangkang ginagamit niya ay hindi simpleng sasakyan. Iyon ang mismong lugar kung saan naglalaho ang mga taong hindi na nakababalik sa baryo. At sa gabing yon, sina Erlinda at Wilma ang mga susunod na sa kanya. At sumunod na mangyari ay hindi ko pa noon kayang tanggapin. Habang papalayo ang bangka ni Melvin sa ilaw ng pampang, mas unti-unting lumilinaw ang tunay niyang anyo sa ilalim ng buwan. Sa distansyang kinatatayuan ko sa San Telmo, kita ko ang bawat galaw ng anino niya sa ibabaw ng tubig. Hindi iyon aninong pangkaraniwan. Ang hugis ay hindi tumutugma sa katawan niyang nakatulakbong ng dilim. Sa halip, na hugis tao ang anino niya ay kumikilos na parang may dalawang anyo. Ang isa ay nakayuko na parang naghihintay at ang isa ay nakaangat ang ulo na parang umaamoy ng dugo. Si Kulas ay nakaupo sa dulo ng bangka. Kita ang tensyon sa paghahawak niya sa kahoy na gilid. Alam niyang may mali pero hindi niya alam kung papaano siya makakatakas. Hindi iyon lugar na pwedeng tumalon ng basta-basta dahil malakas ang agos ng ilog. Ang tanging nagagawa niya ay manatiling hindi gumagalaw habang si Melvin ay patuloy na nagpapakita ng galaw na hindi na itinatago ang totoo niyang anyo. Sa kalagitnaan ng ilog, huminto ang bangka nang hindi man lang hinawakan ng bangkero ang tungkod. Para itong hinawakan ng mga kamay na hindi nakikita. Ang katahimikan ay napalitan ng mahinang pag-angat ng tubig sa tabi ng bangka. Ang mga alon ay hindi nanggagaling sa agos para itong may hinahatak mula sa ilalim. Si Erlinda ay nakatingin sa tubig. Ramdam ko may nararamdaman siyang presensya. Si Wilma naman ay nakahawak ang mga tuhod. Mas tahimik kaysa dati. At parang hindi malaman kung anong direksyon ang dapat pututuunan. Ang gabi ay mas lumiit at ang gitna ng ilog ay naging parang malalim na hukay. Si Melvin ay bumaba ang balikat ng mabagal at ang likod niya ay unti-unting nagbago ng hugis. Mula sa anyong tuwid ng tao, naging baluktot ang gulugod. Ang balikat niya ay lumaki, ang liig niya ay humaba, parang ang aninong lumalawak
sa tubig ay inuuna ang pagbabagong hindi pa nagaganap sa mismong katawan niya. Sa tapat ng bangka ay sumisirit na ang hangin na may amoy na nabubulok na laman. Ang amoy na iyon ay matagal ko nang naririnig sa kwento ng matatanda. Amoy na nagmamarka sa paglapit ng nilalang na hindi dapat nakikita sa oras na iyon ng gabi. Si Kulas ay umusog patras pero wala siyang maiiwasang direksyon. Kung sisigaw siya, walang makaririnig dahil ang ilog ng San Telmo ay kilala sa paglunok ng boses. Kung tatalon siya, mapupunta siya sa pinakamalalim na bahagi ng tubig. Si Melvin naman ay nananatili sa gitna ng bangka. Nakayuko at nakatusok ang tingin sa ilog. Sa bawat pag-angat ng kanyang ulo, ang gilid ng mukha niya ay mas lumalayo sa itsura ng pagiging tao. Ang mga mata niya ay hindi ko makita, pero ang anino ng mukha niya ay nag-iwan ng hugis na parang may dalawang pares ng mata na dahan-dahang sumisilip sa dilim. Ang mga kamay niya ay lumapad. Ang mga daliri ay humaba. Ang mga kuko ay kumikinang sa liwanag ng buwan na parang kakatapos lang na tumigas mula sa pag-usli. Sa puntong yon, wala nang duda sa paligid kung ano ang tunay niyang pagkatao. Ang bangkero na inaasahan ng lahat, ang tagapaghatid at tagasundo ng mga tao sa dalawang baryo ay hindi pala nag-iisa sa bangka tuwing gabi. Ang katauhan ni Melvin ay hati, isa sa araw at isa sa gabi. At ang gabing yun ay oras ng nilalang na nagtatago sa ilalim ng balat niya. Habang lumalalim ang pagbabago ng katawan ni Melvin, mas lumalakas ang galaw ng tubig sa tabi ng bangka. Ang mga bilog na alon ay lumalabas na parang may pumapalibot sa kanila. Ang bawat pag-ikot ng alon ay lumilikha ng tunog na parang hinihila ang bangka papailalim. Si Erlinda ay napapadikit ang kamay sa gilid ng bangka. May kaba sa likod ng galaw niya, ngunit hindi ko masabi kung nakikita niya rin ang pagbabagong nangyayari kay Melvin. Si Wilma naman ay nakayuko pero ang anino niya ay tumuturo sa direksyon ni Melvin na parang alam niya na ang bangkero ay hindi dapat lapitan. Sa kalagitnaan ng ilog, lumubog ang lampara sa bangka nang bigla itong mahulog. Nang mawala ang liwanag, ang tanging nagbibigay liwanag na lang ay ang buwan sa ulap. Ang gitna ng ilog ay naging parang malawak na hukay, nagutom at tahimik, at doon unang gumalaw si Melvin. Ang galaw niya ay hindi galaw ng tao. Hindi ito mabigat, hindi rin maliksi. Ito ay galaw ng isang nilalang na sanay gumamit ng tubig bilang tahanan. Ang balikat niya ay humahakbang pataas. Ang katawan niya ay umusli sa gilid. Ang tadyang niya ay nag-iiba ng hugis. Parang ang bangka ay hindi na dapat tumanggap ng bigat niya. Si Kulas ay nakakapit sa gilid ng bangka at doon nakita kung papaano ang takot ay pumalit sa dati niyang tapang. Si Erlinda ay lalong napayuko. Si Wilma ay di kumikilos. Ang bangkero na si Melvin ay hindi lang aswang. Siya ang uri ng nilalang na ginagamit ang bangka bilang pain, ang ilog bilang pwesto ng pangunguha, at ang gabi bilang pagtatago ng lahat ng ginagawa niya. At ang gabing yun ay hindi na ordinaryong pag-uwi. Ito ay gabing may mawawala na naman sa baryo. Sa unti-unting pagbabago ng anyo ni Melvin sa gitna ng ilog, lalong lumalalim ang katahimikan sa buong paligid. Tanging paggalaw ng tubig ang tunog ng kahoy ng bangka ang bumabagsak sa gabing yun. Ang katawan ni Melvin ay hindi na halos makilala bilang tao. Ang likod niya ay lumilipad, parang may mga butong umuusbong mula sa ilalim ng balat. Ang mga braso niya ay mas humahaba at ang daliri ay may kinang na parang bakal. Si Kulas ay halos hindi na makagalaw. Nakadikit ang kamay sa gilid ng bangka. Ang paghinga niya ay mabilis at mababaw. Parang idinidikit siya ng takot sa mismong kahoy na inuupuan niya. Ang anino niya ay nanginginig sa ibabaw ng tubig, habang ang harap niya, ang anino ni Melvin, ay lumalaki at lumalawak.
Sa kabilang dulo ng bangka, si Erlinda at Wilma, nakaupo ng hindi kumikibo. Parehong nakayuko, parehong nakatigil. Pero ang mga anino nila ay gumagalaw ng hindi tugma sa katawan. Ang anino ni Erlinda ay tila may humahawak sa gilid ng bangka. Ang anino ni Wilma ay humihinga ng mas mabilis kaysa sa kanya. Ang tubig sa paligid ng bangka ay nagsimula ng magkaroon ng kakaibang ikot. Hindi iyon agos, hindi rin iyon hangin. Para itong may malalim na pwersang nagpapagalaw sa ilalim. At sa bawat pag-ikot ng tubig, mas lalong bumababa ang dulo ng bangka sa kinatatayuan ni Melvin. Ang ulo ni Melvin ay nakausli sa isang anggulong hindi bahagi ng pagiging tao. Ang balat niya ay may peklat na parang binuksan mula sa loob. Sa bawat paggalaw niya, nararamdaman kong mas nalalantad ang tunay niyang anyo na matagal niya nang itinatago sa araw. Habang lumalalim pa ang pagbabago niya, kumipot ang tubig sa paligid ng bangka para itong hinihila pa ilalim. Ang pag-ikot ng alon ay hindi pataas kundi pababa. Si Kulas ay napasubsob ng konti sa pagkahawak habang si Erlinda at Wilma ay nananatili sa pwesto nila na parang hindi man lang nagugulat. Sa gitna ng paggalaw ng bangka, lumusot mula sa ilalim ang mahinang kulay puting liwanag na parang galing sa ilalim ng bahagi ng tubig. Hindi ito natural. May hugis itong parang mahabang anino na kabaliktad. Umagalaw na tila umaakyat mula sa pinakaloob ng ilog. At sa sandaling yun, tumingala si Melvin. Mula sa pampang, kahit malayo ako, nakita kong ang leeg niya ay humaba nang lampas sa normal. Si Kulas ay napatras sa kanyang pwesto. Hindi niya alam kung saan pupunta dahil ang likuran niya ay tubig. Ang harapan niya ay si Melvin na hindi na maturing na tao. Sa gilid niya ay si Erlinda at Wilma na hindi rin gumagalaw ngunit may presensyang nakadikit sa hangin. Sa pinakaloob ng bangka, humihigpit ang tunog ng kahoy. Parang umiiyak na tabla. Parang hindi na kayang buhatin ang bigat ng nilalang na naroroon. Ang mga anino sa paligid ay nagpahaba. Sa ilalim ng bangka may dumaan na aninong mas malaki pa sa mismong bangka. Ang alon ay tumaas at biglang bumagsak. Ang tubig ay umakyat hanggang tuhod ni Kulas. Sa sandaling yon, ang anyo ni Melvin ay lumaki pa ng lumaki. Ang mga tadyang niya ay kumilos na parang humahati. Ang likod niya ay naghihiwalay na parang may lumalabas mula sa loob. Ang tunog ng paghinga niya ay umaalingaw-ngaw sa gitna ng ilog kahit walang nagsasalita. At doon nagsimula ang tunay na anyo ng bangkero. Ang anyong matagal nang naghahanap ng biktima sa pagitan ng dalawang baryo. At ang bangka ay naging parang isang bibig na naghihintay ng paglamon. Ang bangka ay lumubog ng bahagya sa bawat pagbabagong anyo ni Melvin. Ang kahoy ay lumulundo sa bigat at ang tubig ay pumapasok sa gilid. Ang ilog ay nagkaroon ng amoy na tila naghahalo ang dugo at lumang putik. Ang malamig na hangin ay parang bumabalot sa bawat sakay na parang isinara ang hangganang wala nang makakatakas. Sa ilalim ng bangka, may mahinang paggalaw na naging mas mabilis habang lumalapit. Hindi iyon isda, hindi rin iyon agos. Para itong mga kamay na umaangat mula sa ilalim, kumakapit sa kahoy at kumakaluskos papunta sa gitna. Ang mga alon ay hindi tumataas sa pare-parehong direksyon. Sa bawat minuto, may ibang hugis na lumilitaw sa tubig. Sa gitna nito, si Melvin ay nagaangat ng ulo ng mabagal. Ang ulo niyang nakayuko kanina, ngayon ay bahagyang nakatagilid. Ang panga niya ay bumubuka ng kaunti at ang anino niya sa may tubig ay nagpakita ng mahabang dila na parang kumikilos na hindi pa naipapakita ng katawan. Ang mga balikat niya ay bumuka. Hindi pa ito ang pakpak pero ang hugis ay tila hinahanda ang sarili para maging mas malawak. Ang tunog ng paghinga niya ay mabigat at malamig.
parang may humihigop ng hangin mula sa loob ng bibig niya. Maya-maya, ang katawan ni Melvin ay umangat ng kaunti. Hindi siya tumayo ngunit ang tuhod niya ay hindi na nakaangkla sa kahoy. Parang may lakas na humahatak sa kanya mula sa ibaba. Iniangat siya mula sa pagiging tao. Isinabay ang laman niya sa pagbabago ng gabi. Ang bangka ay umuga ng malakas. Ang tubig ay pumasok sa gilid. Ang paligid ng bangka at ang ilog ay parang nilamon ng dilim. Nagbago ang kulay ng paligid at ang buwan ay tila natatakpan ng ulap na hindi galing sa langit. Sa sandaling yun, malinaw na ang gabing yun ay wala ng balak pang magpauwi ng sino man. At ang nilalang na si Melvin, ang bangkerong pinagkakatiwalaan ng baryo, ay nagising na ng tuluyan. Sina Erlinda at Wilma ay nananatiling nakapwesto sa kabilang dulo ng bangka. Hindi sila gumagalaw pero ang ayos nila ay hindi na mukhang pagod. Ang katawan nila ay tuwid, ang ulo ay nakayuko at ang anino nila ay nakadikit sa gilid ng bangka na parang may hinihintay. Nang inanod sila sa medyo malapit na pangpang, si Kulas naman ay halos gumapang sa mababaw na tubig para makalayo mula sa bangka. Pag-ahon niya sa lupa, ang tuhod niya ay bumigay at napaupo siya sa basa at malamig na putik. Ang bangka ay patuloy na inaalon patras. Si Melvin, na hindi pa buo ang anyong naglalabas mula sa katawan niya, ay nahila ng sariling puwersa pababa sa ilog. Habang lumalayo ang bangka, ang gitna ng tubig ay nagkulay itim na parang may butas sa ilalim. At sa sandali yun, Sir Eric, naligtas ang lahat ng sakay. Hindi dahil tumakas sila, kundi dahil mismo nga pagbabagong ginawa ni Melvin ang naglagay sa kanya sa delikadong sandali kung saan hindi niya kayang habulin ang bangka o hawakan ang mga sakay. Ang mismong katawan niya ang naging dahilan bakit hindi niya naabot sina Kulas, Erlinda at Wilma. At habang ang tubig ay unti-unting bumabalik sa normal, nananatili siyang nasa gitna ng ilog, nakalubog sa dilim na siya rin ang lumikha. Sa gabing yun, hindi na muling lumitaw si Melvin. Ang mga tao ay hinanap siya kinabukasan. Maraming nagtaka kung bakit naiwan ang bangka sa mabatong bahagi ng ilog. May mga nagsasabing baka nalunod si Melvin. May nagsasabing baka nadulas. Pero ako at ang tatlong sakay ng bangka ay alam ang katotohanang hindi maaaring ilabas sa bibig namin. Hindi nalunod si Melvin. Hindi siya basta nawala. Si Melvin ay binalikan ng mismong anyong tinatago niya sa mga tao. At ang gabing yun ay oras ng nilalang na nasa loob niya. Hindi ang taong nakikita sa umaga. Ang bangka ay binalik sa baryo. Walang naglakas loob gumamit noon ng gabi. Si Kulas ay hindi na bumalik sa pag-aabang ng bangka. Sina Erlinda at Wilma ay hindi na tumawid sa ilog tuwing gabi. At ang baryo ng San Telmo ay nanahimik sa pangyayaring halos hindi namin kayang tanggapin. Sa kabila ng lahat, may isang bagay lang ang malinaw sa akin. Ang ilog ng San Telmo ay hindi lugar ng karaniwang tao. At ang bangka ni Melvin ay hindi dapat sakyan ng sinuman mula ng gabing iyon. At doon nagtatapos ang kwentong iyon. Kwentong hindi namin nalimutan kahit anong taon pa ang lumipas.